the marks of a serious believer. Ang mga marka, katangian at palatandaan ng isang seryosong mananampalataya. Makikita mo kung ang isang estudyante ay seryoso sa kanyang pag-aaral. Kung ang isang negosyante ay seryoso sa kanyang paghahanap buhay. Kung ang isang tao ay seryoso sa kanyang buhay. So ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang message na ito ng pamagat, The Marks of a Serious Believer. Now, kayo po ba ay seryoso sa inyong pananampalataya? Are you a serious believer? Are you serious with your faith? Ano bang ibig sabihin ng serious? Ang ibig pong sabihin ng serious ay sincere. Totoo. Ang ibig sabihin ng serious ay genuine. Genuine. Ang ibig pong sabihin ng serious ay committed. At ang ibig sabihin ng serious, not half-hearted. Not half-hearted. Sa ating pong gawain at ministry, ang kailangan po ng Diyos ay mga believers na seryoso sa kanilang pananampalataya. Kaya, ang tanong ngayong umaga, are you serious with your faith? Sa mga bago, makikita natin kung ang isang bago sa church ay seryoso sa kanyang pag-a-attend. Sana ay magpatuloy, pero masasabi ko na itong ating mga kapatiran na taga-Batak ay talagang seryoso. Akalain mo ba naman yung distansya na kanilang binibiyahe? Mula Barangay Kyom, 11 kilometers to Batak City. Proper, from Batak City to Bacara ay ilang kilometro pa yan. Kailangan nilang gumising ng maaga, maghanda ng maaga, upang sila ay makarating sa ating service ng maaga. Kung hindi ka totoo, kung half-hearted ka sa iyong pag-a-attend ng church, palagay ko, mas marami kang magiging rasones na hindi na mag-a-attend. At kaya makita nyo ng maraming mga believers na panay ang excuse, panay ang rason, panay ang absent, you will question, seryoso ba ito? Ikaw man sa sarili mo, kung absent ka sa prayer meeting, paminsan-minsan ka sa service, tanungin mo ang sarili mo, seryoso ba talaga ako? Nag-a-attend ka nga, hindi ka naman involved sa gawain ng Diyos, para kang observer lamang, sa wallet member ka, tanungin mo ang sarili mo, seryoso ba ako? Ngayong umaga po, hindi lang sana magsilbing correction sa atin ito, na kung hindi tayo talagang seryoso sa ating pananampalataya, dapat makorek ito, sana magsilbing encouragement sa atin. Na kung ikaw ay mananampalataya, magpakatotoo ka. Minsan lang ang buhay sa mundong ito, Kristiyano ka, magpakatotoo ka. Magseryoso ka sa iyong paglingkod, sa iyong pananampalataya. Yan tangay ito, umay kamot na makigimgimungan kakabsat, seryoso umon. At hindi mo pang hihinayangan na ikaw ay magseryoso sa Panginoon. The time that you spend, the money that you invest, the talent that you put into your service and into your faith in God, ay hindi po pag-aaksaya. Kaya kung ako sa'yo, magseryoso ka sa Panginoon. Kariran tayo di pamati tayo. Let's get addicted in doing the work of God. Let us catch a spirit that is excited in the work of God. Wag po sana tayo yung Kristiyano na patumpik-tumpik lang, na maintaining lang, nga makunalaan nga da. Sana po nandito ang ating spirito at yung ating pagiging seryoso sa gawain ng Panginoon. So ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ano ang mga palatandaan. At dito natin evaluate ang ating sarili. Dito natin makikita kung anong ating pagkukulang. At nawang aking panalangin ng banal na Espiritu ang siyang kumilo sa ating mga puso. Ang siyang kumilo sa ating mga isipan. At pagkatapos po nito ay magkaroon tayo ng panibagong commitment na maging seryoso sa ating pananampalataya.
Tay kunakon kakabsat, hammo nga saysayangan ti umay mon, gagangay mo't lang nga member ka, gagangay mo't lang umay ka makigimgimongan kakabsat, ipampanag mo, ipamuti amin ng kakabsat, be serious with what you are doing for the Lord. There are 7 marks and characteristics and traits of a serious believer in his faith. Number 1, ang seryoso po sa kanyang pananampalataya ay, he is abounding in the work of the Lord. Makikita natin ng isang believer ay seryoso sa kanyang pananampalataya at sa kanyang paglilingkod sa Diyos dahil nakikita mo na talagang nag-uumapaw ang kanyang serbisyo sa gawain ng Panginoon. Hindi po siya nagbabahagi lamang ng 1 o 2 o oras sa gawain ng Diyos. Talagang makikita mo na siya ay nag-uumapaw ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi po siya nasasatisfy na one time lang siya every week mag-attend ng church. Makikita mo na he is always there, ang kanyang presensya, ang kanyang partisipasyon, at ang kanyang pagkikibahagi ay naroon. Kaya ang tanong ngayong umaga, are you abounding in the work of the Lord? Ang ating pong verse ay 1 Corinthians 15:58. Sabi ng Bible, therefore my beloved brethren, be ye steadfast. Magpakatatag kayo. Unmovable. Always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So ang seryoso sa kanyang pananampalataya ay nag-uumapaw sa kanyang pagsisilbi sa gawain ng Panginoon. Now, in the work of God, he is an active participant, not a spectator. Ang seryoso sa ministry, hindi lang po nanonood, nakikibahagi. Sa ating pong matatagal ng mga miyembro ng church, kung tayo'y tagapanood na lamang at hindi na nakikibahagi, abay panahon na tayo po ay magpanibago, hindi magpanibago ng ating commitment at sabihin natin, Panginoon, hindi ho yata tama ito kasi hindi mo lang ako pinapanood. Nakikibahagi ka sa aking buhay. Hindi dapat ako spectator lang sa aming church. Member ako. Dapat nakikibahagi ako. Kayo po ba'y nakikibahagi sa ministry? Napanood nyo po yung video ng Pasukin. Mapapanood nyo po yung video mamaya ng groundbreaking sa Batak. Ano po ang inyong parte? Ano po ang inyong partisipasyon? Ano ang pagkikibahagi mo roon? Kahit man lang sabihin mo, Pastor, alam mo, hindi man ako lagi, pero nananalangin ako. Pero hindi ako naniniwala na hanggang prayer lang ang pwede mong gawin. Kung seryoso ka, makikita yung priority mo. You will prioritize the work of God. So he is an active participant, not a spectator. If you're abounding in the work of the Lord, you will seek out opportunities. Nag-iisip ka kung paano ka makatulong. Nag-iisip ka ng paraan. Hello? You do not let an opportunity na merong opportunity na pwede tayong makibahagi sa ministry na palpalabsan tayo laang kakabsat. If you're serious in the work of God, may ina-announce ang pastor, makikibahagi ka at iisipin mo, how can I be a part of it? Alam niyo, nakakalungkot, marami pong mga believers nanlalamig na sa gawain ng Diyos. Nanlalamig na sa ministry. Nanlalamig na sa kanilang paglilingkod at sa kanilang pananampalataya. Mag-a-announce ang pastor, excited. Mga kapatid, praise God. May bago tayong project, amen siya, pero sa puso niya, wala nang pusong pakikibahagi. Mga kapatid, do not allow yourself to become backslidden. Teko na ako kakabsat, naging believer ka, member ka ng church, ibigay mo. Don't hold back anything because God is serious with you. God is faithful to you. Walang pagkukulang ang Diyos sa makatuwid. Kahit nga backslidden ka, matapat pa rin ang Panginoon sa'yo. Dapat makonsensya tayo, sabihin natin, Lord God,
tulungan mo akong maging seryoso sa ministry. Paano maging seryoso? Huwag ka lang nanonood. Makibahagi ka. At huwag lang tayo nakikinig. Dapat nag-iisip tayo, how can I be a part? Mamaya po, magbibigay tayo ng mga listahan ng mga kakailanganin ng ating proyekto sa Batak. If you are serious in the work of God, you will not distance yourself. But you will make sure makikilahok ka sa commitment na ito. Maliit man o malaki, pero hindi mo hahayaan na hindi ka man lang naging bahagi, naging parte ng gawain ng Diyos. Kasi nais mo that you abound in the work of the Lord. Wala ho akong pakialam kahit maraming likes ka sa Facebook, kahit popular ka sa Facebook, kahit marami kang pera, kung wala kang parte at bahagi sa gawain ng Panginoon, hindi ka totoong seryoso sa iyong pananampalataya. Nag-a-attend ka ng church, nakikinig ka ng preaching, pero aminin natin, ang puso mo half-hearted. Half-hearted kasi ang parte nasa church, yung kabila nasa mundo. Half-hearted. Ang kailangan po ng Diyos, wholehearted. Seryoso ka sa gawain ng Diyos. Estudyante, pwede kayong maging parte. Wala kang trabaho, manalangin ka. Lord, mag-provide ka. Pero hindi pwede na wala akong parte sa gawain. You are an active participant, not a spectator. You will seek out for opportunities. And if you are serious in the work of the Lord, you are dedicated to the mission. Alam niyo po, nais kong maintindihan niyo, lahat tayo, listen now, amin tayo, bahagi iti dakkel nga trabaho. The HBBC is only one part of the big work of God. Ang gawain po ng Diyos, sinasabi niyo siguro, Pastor, ano ba ang gawain ng Diyos? Ang gawain po ng Diyos ay ang pagliligtas ng mga kaluluwa. You are asking me, Pastor, kailan tayo titigil mag-project? Kailan tayo titigil mag-start ng church? Kailan tayo titigil magpatayo ng mga kapilya? Itong aking sagot dyan. Hanggat may unsaved, di tayo titigil. Hanggat may hindi pa nakakaalam sa kaligtasang buhat sa ating Panginoon, libre, eternal life, na ito ay patungong langit, mga kapatid, we will not stop reaching out. We will not stop planting our headquarters. We will not stop building church building for the glory of God and for the advancement of the gospel of Jesus Christ. Kaya tayo pong lahat, bahagi po ng gawain na yan. Bilang miyembro, tayong mas matagal, hindi ko kailangang i-explain pa further, naiintindihan nyo ito. Ang dapat lang ma-revive sa atin, yung ating involvement, yung ating participation sa gawain ng Diyos. The Bible says, abounding in the work of the Lord. Nire-review ko paminsan-minsan yung ating mga tithes and offerings. Nire-review ko paminsan-minsan yung ating mga commitments. Alam niyo po, marami tayong mga members na bibless ako. Na bawat may project tayo, may commitment. Na pag tinitignan ko ang buhay ng mga kapatid na to, ang kanilang hanap buhay, magtataka ako na papaano nila ma-fulfill ang mga sunod-sunod na commitment na at the same time, may pangangailangan sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya, pero napuprovide yung need sa family na hindi sila nagkukulang sa Panginoon sa pagkikibahagi sa lahat ng mga proyekto nito. Laging may commitment at laging tinutupad ang commitment. Bilang pastor, titignan ko ang miyembrong ito. Anong sasabihin ko? Seryoso ito. Sa kabilang banda, sa bawat pag-check ko ng mga commitments, bawat pag-check ko ng mga tithes and offering, may mga member na alam ko, may kinikita, magandang hanap buhay, okay naman ang kanilang income, mga kapatid. Hinahanap ko ang pangalan sa commitment. Wala. Sabi ko, Lord, may puso ba to sa church? May puso ba to sa gawain? May puso ba to sa aming ginagawa? May puso ba ito sa aming ministry? May puso ba siya sa mga kaluluwa? May puso ba siya sa goal ng church na ito? Panginoon, ikaw nang bahala sa kanya.
Ipaunawa mo sa kanya kung anong obligasyon niya, anong responsibility niya, ano ang kanyang parte sa gawain mo. Dapat siya may puso sa gawain. Yan po ang totoong seryosong Kristiyano. May puso sa gawain na hindi siya makakapayag na may mga pagkakataon na pwede siyang makibahagi sa pag-aabot ng kaluluwa with the gospel of Christ na wala siyang parte roon. Masama, mabigat, malungkot ang kanyang kalooban na wala siyang parte. Pero kung kayo po'y matagal ng miyembro, hindi ka nakibahagi, na hindi man lang malungkot ang loob mo, hindi man lang nasaktan ang puso mo na, Lord, wala man lang akong parte, mahirap kasi ang buhay ko, hindi ka man lang nakaramdam ng ganon, I wonder kung seryoso ka pa. Mukhang nalalamig na lahat yung pagmamahal mo sa Diyos. Nalalamig na ang pag-ibig mo sa kanyang gawain. Tatandaan niyo po, ikaw ay bunga ng ministry. Hindi ka na-save kung walang naglingkod sa Panginoon, kung walang nagsuko ng buhay, kung walang nagtaguyod ng ministry, hindi ka nakaalam sa gospel. Hindi ka naabot, hindi ka na-save, hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi ka lumago sa pananampalataya, hindi mo naabot ang maturity na yan ng Christian life mo na ikaw ay pwedeng nang maging blessing. Hindi mo naabot yan kung wala ang ministry. Kaya dapat ikaw ay pinagpala ng Diyos. It's your turn to help the ministry, to partner with the ministry. Parang hindi lang ikaw ang naabot, mas marami pang maabot ng gawain ng Panginoon. So a serious believer is abounding in the work of the Lord. Siya po kakitaan sa kanyang tinatawag na zeal. Nasa kanya po ang sigasig. Ang ibig pong sabihin ng zealous, enthusiastic devotion. Excited siya bawat may ina-announce. Excited po siya. Enthusiastic devotion to a cause, an ideal, or a goal. So he's very diligent. Romans 12:11. Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse number 11 ay ganito po. Romans 12:11. Not slothful in business. Hindi po tatamad-tamad sa kanyang trabaho. Makita mo isang tao, kung seryoso sa kanyang pag-aaral, hindi tatamad-tamad. Kung seryoso sa kanyang pangarap, hindi po yan tatamad-tamad. Not slothful in business, but fervent in spirit, serving the Lord. Blessed po tayo na tayo'y kabahagi at kabilang ng isang church na talagang ang puso po, ang church na to'y aktibo. Nung isang araw, kausap ko po ang isang pastor. Nagkukwentuhan kami. Sabi niya sa akin, alam mo pastor, sa totoo lang, marami ang mga pastor na hindi natutuwa sa ginagawa niyo. Akalain mo yon? Pastor lingkod ng Diyos, pero hindi natutuwa sa ating ginagawa. Natutuwa na may naliligtas, pero nalulungkot sila, medyo apektado na, may HBBC dito, may HBBC dito, may HBBC. Samantalang naandun sila. Ang sabi ko po sa kanya, alam mo kasi pastor, tinuruan kami ng aming patriarch na maging church planter. Kami ay isang church na hindi kontento lamang na nag-a-attend at kami-kami lang, okay na kami, masaya kami. Kami yung church na hindi kontento sa maliit, gusto naming lumago. Marami pong mga churches, kontento sa maliit, ayaw nilang malago. Sabi nila, wag tayo sa malaking church, hindi tayo napapansin doon. Bakit kinakailangan kasing magpapansin ka? Ikaw ang dapat tumulong na mapumansin sa mga new believers. Pero ang katwiran kasi ng iba, ayaw nating lumaking church, ayaw nating lumago. Kasi pag dumami tayo, hindi na tayo napapansin, hindi na tayo napapakialaman, hindi na tayo nabibisita, ganito at ganyan. Kaya sila, tayo-tayo lang, 10, okay na tayo. Hindi po yan ang utos ng Panginoon. Hindi po sinabi ng Panginoon, okay, magsimula kayo ng church, 10, okay na yan ha. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at lahat ng bansa, pangaralan nyo. At yan po ang ginagawa natin. Hindi po tayo nasasatisfy na 10, 15, 20, okay na yan. Hindi po. Sapagkat marami pang hindi nakaalam. Kaya mga kapatid, yan po ang mindset ng church. Kung seryoso po kayo sa pananampalataya, makibahagi kayo sa gawain ng Diyos. So the first mark of a serious believer is abounding in the work of the Lord. Number 2, a serious believer persists in prayer. Ang isang seryosong mananampalataya ay nagpapatuloy sa pananalangin. 1 Thessalonians 5:17, ang sabi ng Bible, everybody go, pray
without ceasing. Hindi tumitigil, nagpapagal, tinatrabaho niya ang prayer. Ang tawag doon, prayer life. Alam po ng isang seryosong believer na kung wala ang Diyos, wala siyang magagampanang tagumpay. Wala siyang matatapos na tagumpay sa kanyang buhay. Kaya't dahil po sa kaniyang pananampalataya na kailangan niya ang Diyos, nagiging kaakibat niya ang prayer. A serious believer persists in prayer. Nakalulungkot po na marami ng mga churches ngayon wala ng prayer meeting. Alam niyo kung bakit wala ng prayer meeting ang mga churches? Hindi na nag-a-attend ang mga members. So, sabi ng pastor, aanhin mo pang mag-prayer meeting, wala naman ng membro. So, in-stop niya ng prayer meeting. Nakalulungkot ho. Anong mangyayari sa church pag wala ng prayer meeting? Palagay niyo po ba, mas lalo tayong magbubunga pag inalis natin ang prayer meeting? Lalakas po ba ang ating influence pag wala na tayong prayer meeting? May tatayo ba natin ang mga kapilyang ito pag hindi ho tayo pumunta magkaisa sa panalangin, humingi sa Diyos ng tulong at pagpapala? Kayo po ay tinatanong ko, sumagot ho kayo. Tinatanong ko ho kayo, sumagot kayo. Lalago ba ang church pag inalis ang prayer meeting? Pwede ba nating sabihin, Pastor, tanggalin na natin yung prayer meeting para lumago tayo. Storbo yan, dami naming trabaho, pagod kami eh. Galing kami eskwelahan, galing kami trabaho, ang dami naming inaasikaso, ang daming concern sa buhay. Pastor, mag-pray na lang tayo sa bahay, wag na tayo mag-prayer meeting. Mga kapatid, wag mo yan sabihin sa akin, sa Panginoon mo sabihin, sapagkat siya ang nagsabi, mag-prayer meeting kayo. Wag kang magreklamo sa akin. Wag mong sabihin, Pastor, pagod ako eh, wag na akong mag-prayer meeting. Wag sa akin mo sabihin, sa Kanya. Sapagkat siya po ang nag-utos eh. Nakalagay po sa Bible yan eh. Not forsaking the assembling of yourselves together. Eh pag nag-assemble ang mga mananampalataya, ano ang madalas ginagawa ng mga believers pag nagtitipon? Hindi po kumakain. Tayo pag nagtitipon, kain lang ang isip natin eh. Pag nag-assemble ang mga believers, anong madalas ginagawa ng mga believers pag nagtitipon? Prayer. Pag binasa mo yung Acts 2, pagkatapos na may 3,000 na nabautismuhang mananampalataya, alam niyong ginawa kaagad ng mga ito? Araw-araw po, pumupunta sa mga lugar-lugar. Anong ginagawa? Nananalangin. They continued steadfastly in doctrine, in prayers. Kaya kung seryoso po kayo sa iyong pananampalataya at sa iyong paglilingkod sa Panginoon, makibahagi ka sa prayer meeting. Ako natutuwa. Mas lalo na ang Diyos. Pag nakita ho niya na pag prayer meeting, hindi lang Sunday, ganito karami ang attendance, prayer meeting, ganito rin karami. Alam nyo, halimbawa, alam nyo sa Korea, sa South Korea, ang South Korea ay pinagpala ng Diyos. Lupang pinagpala. 50 years ago, ang South Korea po ay 30 years behind sa Pilipinas. Nung kapanahonan ng Apolacay na Ferdinand Marcos, maangat ang Pilipinas, ang Korea po, hindi maangat. Mahirap na bansa. Pero alam nyo bakit pinagpala ng Diyos ang Korea? Sapagkat po ang mga Korean, pinangaralan ng salita ng Diyos, naging receptive sila sa Word of God. Tinanggap nila ito, sinabuhay nila, sineryoso nila ang Word of God. At alam niyo ginagawa ng mga Koreans noon, madaling araw sa mga churches, nananalangin ng mga Korean. Meron ho ba kayong makita mga Baptist ngayon na madaling araw, nandyan ang mga members para mag-prayer meeting? Binabalak ko po na magsimula ng madaling araw na prayer time ng mga young professionals na mga kalalakihan. Gusto kong simulan sa Sabado. Binabalak ko yan at pinapanalangin ko yan. Alas 5 ng madaling araw, pumunta ang mga men dito ng mga young professionals. Ito si Doc Lester, si Nico, mga college natin, Ben, if you can come. Ito mga young people natin na mga men. Punta kayo, doon tayo sa 7. Magluluto kami, maghahanda kami ng anong tawag doon, yung baka nga imbaliktad. Pero wag yung baka ang pupuntahan nyo, yung prayer time ang pupuntahan nyo.
Ipakita natin sa Panginoon, serious tayo sa ministry. Because when we work, we work. But when we pray, God works. Futile po ang ating mga gawain kung wala po ang favor ng Diyos. Kaya dapat meron pong mga members na nakakaunawan yan at sabihin nila, suportahan natin ang pastor, kaakibat tayo ng pastor, let's go shoulder to shoulder with him in prayer and uphold him and uphold our ministry. We can win more souls, we can do more for God if we pray for our endeavors and we pray for our works. Kaya loobin ng Panginoon, kayo mga college, kayo mga young professional men, punta kayo sa Barangay 7, Sabado, alas 5 na madaling araw. Ibig sabihin, alas 4 kayo gigising. Kung seryoso ka, hindi mo ibibilang ito na, ano ba yan, mapupuyat ako. Dahil alam mo na seryoso ang ministry, nakataya ang maraming kaluluwa dyan sa ating ministry, at sasabihin mo, Panginoon, I will take part on this. Saturday, 5 o'clock a.m., I'll see you in Barangay 7. Let's have men's prayer meeting. Gawin natin yan and let us see what God will do as a result of this prayer meeting. Pero pag seryoso po kayo sa pananampalataya, prayerful ka. Hindi ka tumitigil. Pag seryoso ka, na nais mo ang family mo saved, hindi ka titigil mag-pray para sa kanila. Kung seryoso ka, nais mo na maabot natin ang ating bansa, hindi ka titigil mag-pray. You keep on praying. You keep on praying. You keep on praying. You keep on praying. Whatever it is, you keep on praying. So nakita niyo po, pag seryoso ang isang mananampalataya, kahit maraming krisis sa buhay niya, kahit maraming problema, kahit maraming difficulty, maraming struggle, maraming challenge, nag-a-abound pa rin siya sa ministry. Kahit maraming parang balakid at hadlang, nagpapatuloy siya sa panalangin. Anong masasabi mo doon? Seryoso. Pero yung Kristiyanong nagka-problema lang, hindi na nag-church. Nagkaroon ng isang struggle sa buhay, hindi mo na makita. Hindi siya serious. Malamang ay mahina, kailangan tulungan, kailangan i-comfort, kailangan i-encourage, pero kailangan maging serious ka. So that's number 2, persist in prayer. Number 3, pangatlo po. Ang pangatlong palatandaan, katangian ng isang seryosong believer is, number 3, receptive and obedient to the Word of God. Makita mo sa kanya, mga kapatid, yung bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Tinototoo niya, siniseryoso niya, tinatanggap niya, sinasabuhay niya ang mga ipinapangaral sa kanya. Hindi po siya kagaya ng iba na ang puso ay parang, alam mo yon, tumaltataltag dyan sa uti-apo. Hindi seryoso yung ganon. Ang seryosong mananampalataya, receptive. Ang ibig sabihin ng receptive, tumatanggap, nakikinig, iniintindi, inuunawa, kinukuha kung ano ang ipinapangaral. Ang isang malungkot po na pwedeng mangyari, sa ating mga matatagal na 40 years ng HBBC Bacara, malamang ang iba sa inyo 35 years ng Kristiyano, 30 years na Kristiyano, sa dinami-dami na ng panahon na ikaw ay nag-attend ng church, parang dumating na rin yung punto na suya ka na. Wag ho sana tayong masuya sa Word of God. Haang nga makasuya ti sa uti-apo kakabsat. The Word of God is always fresh. God's Word is producing faith. Makita mo, halimbawa, itong kapatid na to, pag seryoso sa kanyang pananampalataya, makita mo sa buhay niya, yung pinapangaral ng pastor sa salita ng Diyos, nagbubunga ng pananampalataya sa kanya. Hindi po siya yung believer na bawat attend, nakikinig, amen, amen, pero walang nangyayari. Hindi serious yun. Half-hearted po yun. May mga rason kung bakit hindi niya maisagawa. Receptive and obedient to the Word of God. Alam mong sabi ng Diyos doon sa seryosong leader, si Joshua? Joshua 1:8 sabi niya, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night." Ang seryosong Kristiyano, listen sino po sa inyo dito, nire-review ang kanyang sinusulat na preaching notes sa notebook? Oh, yun, very good. May mga ilan tayong nagre-review. Bakit yung iba sa inyo hindi nagre-review?
Pastor, wala kaming ma-review eh. Bakit? Hindi nagsulat eh. Ang seryosong Kristiyano, pag nag-attend ng church, may notebook yan. Oras nga imapay king ka kakabsat, ti kinaseryoso, ti panagserbim ti Apo, may notebook ka eh. Si Ma'am Mildred, yung ating new believer sa Dingras, 2 beses pa lang siya nag-attend doon ng Bible study. Sa pangatlo, sabi niya sa akin, Pastor, next time magdala na ako ng notebook. Bakit? Nakita niya, na-realize niya, nagmayat digiti maad-adal na. Kat nagsayang, nuhan na maisurat nga mai-take note. Sapagkat pwede niyang makalimutan. Pero pag sinulat niya, ni-register niya sa notebook niya, pwede niyang balikan. Pag ganyan ang tao, mga kapatid, seryoso yun. Pero kung halimbawa, nakikinig ka sa preaching, nakaganyan ka lang. Seryoso ba yun? Hindi. Bisita yun. Spectator yun. Naintindihan po ninyo? Ingkag basa ang notebook mo. Serious ba yun? Hindi serious yun. Scholar yun. Matalino. Kasi kahit hindi siya mag-notebook, sa exam, top 1 pa rin siya. Eh, ang problema ko sa atin, hindi ka na nga nagno-notebook, wala pang nakikitang bunga ng ipinapangaral sa atin, sa buhay mo. Walang nakikita. Hindi ka scholar, singular. Amen? Ang utos ng Panginoon, Matthew 28:20, tignan niyo po maigi. Basahin natin ha, utos ng Panginoon to. Matthew 28:20, tignan niyo maigi. Everybody read. Teaching them. Come on, everybody read. Magbasa tayong lahat. Tapos kayo mabanglisan ti katay. Oh, ready? Teaching them to observe all things whatsoever, and lo, I am with you always, even. Anong utos ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa atin, turuan ko si Ian, ituro ko sa kanya na gawin niya ang lahat ng ipinagagawa ng Panginoon. So ang duty ko na pastor, kunin ang Biblia, pag-aralan, ipaliwanag, ituro, ipangaral sa'yo upang gawin mo ang inuutos ng Panginoon. Pag seryoso ang kapatid na to, gagawin niya ang ipinapangaral sa kanya. Kaya ang tanong, ginagawa ho ba natin ang mga pinapangaral sa atin? Kapag minsan kasi, ang iba sa atin, ang ating pag-aaral sa Word of God, multiple choice. Ano ang multiple choice? Pinipili ho natin ang gusto natin. Kaya tuloy, yung mga miyembrong ganyan ng utak, pag-iisip, pag may hindi nagustuhan sa pastor, pupunta sa isang pastor na magugustuhan niya yung pangaral. Multiple choice naghahanap ng gusto niyang kunin Ay hindi po pwede, sapagkat ang sabi ng Bible, preach the whole counsel of God. Gusto mong marinig, gusto mong pakinggan o hindi, ipapangaral ko. Masasaktan ka, against ito sa ginagawa mo, dapat ko pa rin ipangaral. Sapagkat ang aking pangangaral, hindi po nakadepende sa gusto mo o ayaw mo. Nakadepende po sa salita ng Diyos. Amen po ba? Biruin nyo itong dami natin. Itong dami nyo sa pasukin. Ang dami nyo dyan sa lawag. Mabilis ho tayong lumago kung seryoso tayong lahat. Are you following? Ngayon, bakit ho yung iba? Ano ba ang reason kung bakit tumagal na sa church, ang tagal ng miyembro, parang hindi na lumalago? Hindi na nakikita ang bunga ng pangangaral ng pastor sa kanya. Ang isang reason dyan, pride. Nakuha niya ng maging mayabang. Pinagpala, umangat ng buhay, tumaas pati tingin sa sarili. Hindi na ngayon nagpapakumbaba sa pangunguna at pangangaral ng pastor. Akala niya, alam niya na lahat ang Bible. Pride. Huwag ko sana tayong ganon. Ang pangalawang reason, indifference. Ang ibig pong sabihin ng indifference, noong una, excited yan. Pero sa paglipas ng panahon, nawala yung kanyang excitement. At kung ano man po ang rason kung bakit nawala ang ating excitement o eagerness sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo'y matuto, lumago, anumang rason na nawala po yan, ay kinakailangang pansinin mo, tignan mo, hindi dapat ganon, dapat maibalik ang eagerness na yan.
Pangatlo, stubbornness. Naging matigas ng ulo. Hello? Pag ang isang tao, walang alam, wala pang kaalam-alam, ignorant pa, madaling matuto yan eh. Pero ba ang tao, may kaunting kaalaman, akala niya na alam niya na lahat. Hello? So what happens? Nagkakaroon ng stubbornness. Ang stubbornness, close-minded. Tumitigas ang ulo. Tumangkan titil-til. Number 4, preoccupied. Hindi mo na mapangaralan. Bakit? Sobrang dami ang laman sa buhay. Are you following? Haanan nga mapangaralan ti sa utiapo, ta aduuna yin kakabsat, itinagyan, itibiyag na. Adu ti kaagaw. Are you following? Yun, preoccupied. So ang serious believer, anong ginagawa niya? Nagme-meditate. Anong isabi ng meditate? Inuunawa, iniintindi. Nagdingding agkumati preaching, kung na po nagpinta si message ni pastor, anang atat pakaiaplaya na tibiyag ko dayjay. Hello? Natamaan nak dede preaching. By the way, pag tinamaan kayo, mag-amen kayo. Yung iba kasi pag tinatamaan hindi maganda, negative eh. Pag tinamaan, mag-amen. Tinatamaan ba kayo? Baka minsan sinasabi nyo, dan sa gipulpulong kang pastor, apian muna, di gitar, arami, ipipreach na in the pulpit. Hindi, tinamaan ka lang. Bato-bato sa langit ang tamaan kahit magalit. Katotohanan naman itong makakapagbago sa'yo. Kung hindi ko ituturo, paano ka magbabago? Paano ka aangat? Paano ka lalago? Paano mo makikita yung kamalian mo? Paano mo maiko-correct yung palpak sa buhay mo? Lalo't higit, usaping pananampalataya to. Hindi usaping business to, hindi usaping pera to. Usaping pananampalataya, usaping paglilingkod sa Panginoon ito. Paano natin itutuwid yun pag walang mag-point out sa atin? Kaya pag tayo po'y tinamaan, mag-amen tayo. Sabi mo, Panginoon, salamat, nakakaramdam pa ako. Salamat pag nag-preach si pastor, lagi akong tinatamaan. Gustong-gusto ko yon. Amen. Dapat tayo po, yung miyembro, na pag tinatamaan ng preaching, gustong-gusto natin yun. Yung pag ituturing mo na, boring yung preaching ni pastor. Bakit? Hindi man lang nagpatawa. Hindi po yun lagi. Hindi. Dapat sabi mo, boring yung preaching ni pastor. Bakit? Hindi man lang ako tinamaan. Yung iba naman ho kasi, tinatamaan, hindi tinatablahan. Ay, matindi yun. Manhid, yes, manhid. Tinatamaan ang jibik, hindi tinatablahan. Alam mo kung bakit hindi ka na tinatablahan? Yan ang problema mo. Ako, wala akong problema sa pinapangaral ko, Word of God to. Kung hindi ka tinatablaan sa aking pangangaral, malaking problema yan sa'yo, kapatid. Hindi natutuwa ang Diyos sa kalagayan ng spiritual condition mo. Sapagkat ang preaching, nagtutuwid ng buhay, inaayos ang buhay, dinidirect ang buhay, yan po ang nagpapasagana sa atin. Nagpuproduce po yan ng magandang gawa sa atin. Ang preaching, nagpuproduce ng pananampalataya. So, serious ang pastor mag-preach, dapat serious ka rin. Amen po ba? Number 4. Ulitin nga natin, baka nakalimutan niyo po yung point natin. Ano yung katangian ng serious believer? Number 1? Hindi siya pwedeng hindi kabahagi sa ministry, no? May puso sa ministry talaga. Laki ng puso niya. Number 2, persist in prayer. Number 3, receptive. Kaya ang utos ko sa mga disciples, pag meron kayong binibisita, pinapangaralan nyo ng Word of God, hindi na siya lumalago, bisitahin nyo na lang yan once a month. Humanap kayo ng pangit at ibigin yung tunay. Halimbawa ito, pinupuntahan ko, linggo-linggo, pinapangaralan ko yan. Word of God yun. Parang hindi seryoso. Alam mo yon? Parang ako yung pastor, pipreach dyan, wala. Anong gagawin ko? Sayang yung oras ko doon. Tama po ba? Para mong dinidiligan ng halaman na ayaw nang lumaki. Aanin mo pa yon. Diligan mo na lang once a month. Mag-survive kung mag-survive. Hayaan mong makita niya na dapat siyang mag-survive sa kanyang faith. At hahanapin niyang Word of God. Hindi siya lagi yung hinahanap mo. So anong utos ko doon?
Kako sa kanila, pag may mga ganyan, bisitahin nyo, once a month, encourage nyo lang. Pero kayo mag-give up dyan. Malay nyo, may problema yon. Malay nyo, talaga matinding pangangailangan, kaya hindi makapag-church. Pero hindi sana dapat maging hadlang yung matinding pangangailangan para hindi makapag-church. Turuan mo na Matthew 6:33. Kailangan niyang gamitin ang pananampalataya, unahin ko ang Diyos, pahala na siya sa akin. Kaya lang, mahina. So anong gagawin mo sa kanya? Bisitahin mo na lang once a month. Encourage mo, brad, kapatid, kumusta? Namimiss ka namin sa church. Pero yung oras mong linggo-linggo sa kanya, humanap ka na lang ng pangit at ibigin mong tunay. Subukan ko nga ito. Bisitahin ko. Tinuruan kong mag-pray. Nung tinanong ko, Brad, kumusta ang prayer mo? Okay, Brad, nag-pray ako. Tinuruan kong mag-soul winning. Kinaumagahan, naggawa ng gospel track. Sinolwin niya yung mga classmate niya. Ay, tututukan ko to. Bakit? Abi, ang sarap tutukan ng isang halaman na nakikita mo ang development. Ang sarap tutukan ng baboy na nakikita mo lumalaki. Ang sarap tutukan ng manok na nakikita mo, ilang feeds lang, pambihira. Dambuhalang manok. Ay sabi mong ganyan, pambihira, ito ang okay. Hindi sayang ang panahon ko rito. Hindi sayang ang investment ko rito. Serious lumaki. Tututukan ko to. Baka hindi nga lang weekly. Baka susundin ko pa, halika bro, prayer meeting. Bakit? Nakita ko sa kanya ang seriousness eh. Mga kapatid, seryoso ba kayo? Hello? Panahon na para maging serious. Ay pambihira mga kapatid. Ang mga magnanakaw, seryoso eh. Mga mandurukot dyan. Mga korap. Lahat ng mga tao dyan, serious. Mga Kristiyano, patumpik-tumpik ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Half-hearted. Pauna yung kakabsat. Anya nga trick na ti Apo nga makakita nga kasta ka nga anak na, half-hearted. Siyak tupe nga pastor tinay tauan, malidayan jeriknak. Di nga taapo Diyos kakabsat, trick na nga makita na ka, biblesan na ka, sungsungbatan at kararag mo, tultulungan na ka, ikikan na ka at panalaknip ti trabaho everyday. Tapos kasta lang ti ipapaay mo nga panagserbi. Anat barik na ti apoging ka. Grabe naman mga kapatid. Oh. Hello? Magseryoso tayo. Number 4. Pang-apat po na katangian ng isang seryosong mananampalataya, he lives a separated life. He lives a separated life. Alam niya kung ano yung mga panganib. Alam niya kung ano yung mga pwedeng umagaw ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Alam niya kung ano yung mga pwedeng makahadlang. At iniiwasan niya yon. Ang tawag doon, separated life. Dito sa 2 Corinthians 6:17, nakalagay po dito. 2 Corinthians 6:17, wherefore, come out from among them. Umalis ka. Bakit o sinasabi ng Panginoon na umalis ka? Alam niyo, kung halimbawa marami kang manok, nagpanateng di ba isa? Anong gagawin mo doon sa nagpanateng? Anong gagawin mo doon sa may sipon na manok? Paano mo malalaman may sipon yung manok? Tito Benedict, paano mo malalaman? Saan si Tito Benedict? Paano mo malaman may sipon yung manok? Oh, di ba? Maliban dyan, may sakit yon. Nakapikit yung isang mata. O, ganyan, no? Oh, may sakit yon. Pag may sakit yung isang manok, anong gagawin mo doon sa manok na yon? Ihiwalay mo siya. Bakit? Ayaw mong madamay yung mga malusog na manok. Bakit? Sayang ang gastos mo pag hindi mo ginawa yon. Ang Kristiyanong seryoso, na talagang siniryos niyang mag-attend ng church, maglingkod sa Panginoon, hindi siya makakapayag na may mga barkada, na may mga worldly things, na yun lang ang maging rason para tumigil siya at maging sayang lahat ng kanyang sinimulan. Di siya makakapayag ron. Hindi makakapayag ang isang magulang na dahil lang sa mga barkadang baliwegweg, balisungsong, kan balog, kat iso ti mangyadayo, di anak na, ngayon karkararag na, ngayon dedikar na ti Apo, ngayon karkarigatan na pinadakkel, ngayon tukot iti church, tos kukunin lang ng mga believers, malulungkot po ang magulang dyan. Sayang ho yung kanyang effort eh. Bakit? Serious.
So ang makikita mong isang believer, makita mo sa kanya, he learns to separate himself. Ayaw po niyang mahawaan. Ayaw po niya na itong mga bagay na ito ay maging burden, maging kasiraan ng kanyang pananampalataya. Iniiwasan po niya ito. Kaya sabi ng Bible, come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Touch not the unclean thing, and I will receive you. Makikita mo ngayon, sa kanya, magbabago. Iiwanan niya yung mga dati niyang barkada. Ang mga panibagong barkada niya na, yung mga members sa church. Doon niya hahanapin. Bakit? Puso eh. Nasaan ba ang puso mo, kapatid? Kung ang puso ng isang believer ay nasa Panginoon, nasa ministry, nasa church, nasa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo ang kanyang presensya lagi ron. Hello? Oh. He lives on a spiritual diet. Naka-dieta po siya. Anong ibig sabihin ng dieta na yon? Iniiwasan po niya yung mga pwedeng sumira sa kanyang spiritual health. Umiiwas siya sa mga false doctrine. Umiiwas po siya sa mga pwedeng tumangay, winds. Ang sabi ng Bible, winds, ihip ng hangin. Hello? Hindi kung sino-sino lang ang sinasamahan. He learns how to say no. Are you following? Buhay pa ba kayo, mga kapatid? Kinamanta kaabay mo no si bibiyag pa eh. So he lives a separated life. Next, number 5. Ano pa po ang katangian ng isang seryosong believer? He receives correction. Tumatanggap ng pagtutuwid. Tumatanggap ng pagtutuwid. Seryoso yan. Proverbs 12:1, whoso loveth instruction, loveth knowledge. But he that hateth reproof is what? Brutis. Matindi yun ah. Ha? Ang tumatanggap daw po ng instruction, seryoso sa discovery ng kaalaman. He is serious in learning. But those who hate reproof is brutis or foolish. Hello? So if you're serious, you accept correction. Number 6. Another mark of a serious believer. Number 6. Persevering in trials. Persevering in trials. Seryoso yan. Bakit? Nagpapatuloy sa kabila ng maraming pagsubok. Mga kapatid, sino po sa inyo ang may mga pagsubok ngayon? Taas ang kamay. Lahat tayo. Praise God. Amen. Praise God sa pagsubok? Hindi. Praise God. Nagpapatuloy ka. Amen. Ang sabi ng Romans 12:12, tignan niyo po maigi, basahin natin. Romans 12:12. Everybody read. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant. Nakita niyo po yung salitang patient in tribulation? Ang isang negosyante, hindi po siya mabilis o madaling gumigive up. Pag seryoso siya, nandun ang passion niya, dun sa kanyang negosyong kanyang sisimulan o gagawin, hindi po yan basta-basta bumibitaw o nag-give up. Pag yan ay bumagsak, pag yan ay nireject, wala sa kanya yon. Sige pa rin, tuloy pa rin. Hello? Bakit? Serious. Isot passion na eh. Makita mo doon, seryoso yung tao. So ang ministry, ang Kristiyano, seryoso sa kanyang pananampalataya. Bakit? Kahit maraming hadlang, maraming balakid, maraming mga pangangailangan, nagpapatuloy. Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka. Number 7, last. A serious believer
is a cheerful giver. Amen ba? A serious believer is a cheerful giver. Bakit po? Romans chapter 8 verse 8. Romans chapter 8 verse 8. Tingnan nyo ha. I speak not by commandment. Sinasabi ko hindi dahil inutos ito, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Seryoso ba ang isang nangliligaw na nagmamahal sa isang dalaga na wala man lang binibigay na gift? Papaano mo masabi na yung lalaking nanliligaw, serious, may gift lagi? Oh, dagay yung padak nga lalaki, apay di agar-aram kayo, awan lasagot. Tito Ray, awan lasagot mo, di agar-aram ka? Doa. Oh, ano di sagsagot mo, ide? Toothbrush. Oh, pambihira. Tindi namang gift yun. Oh. Pero yung nagmamahal, nanliligaw, ay marami hong regalo yan. You can give without loving, but you cannot love without giving. So pag seryoso ako sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sa aking pananampalataya, yung buhay ko, nag-uumapaw sa biyaya ng pagbibigay. As an example, 2 Corinthians 8:1-3. Tignan natin muli ang testimony ng mga Macedonian believers. Tignan mo ito iyan ha. Tignan mo. 8 verse 1. Chapter 8 verse 1. Tignan mo ha. Basahin natin yan. Okay? Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Look, verse 2. How that in a great trial of affliction, mabigat, matinding pagsubok, problema. Anong meron? The abundance of their joy and their deep poverty. Mahirap na ha? Lahat naman po tayo rito, pwede nating sabihin mahirap ang buhay. Pero hanggang mahirap ng buhay lang tayo. Sila, below, mahirap ang buhay. Pero sabi ng Bible, their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Yung isang Kristiyano na sobrang hirap ang buhay, nung nalaman niya na merong kinokolek si Apostol Pablo na tulong para sa mga kapatid na naghihirap sa Jerusalem, itong mga believers na to, nakibahagi. Serious yun. Naintindihan nyo ba? Serious yun. Oh, sabi doon, verse number 3. For to their power, sa kanilang kakayanan, I bear record beyond their power. Higit pa sa kanilang kakayanan. They were willing of themselves. Higit pa sa kanilang kakayanan, willing sila na ibigay. Kaya, dropping down to verse 8, sabi ni Pablo, kayong mga Korinto, ang yayaman nyo. May mga pera kayo, pero hindi naman kayo nagbibigay. Kaya sabi niya, prove the sincerity of your love. Mahal nyo ba talaga ang Diyos? Mahal mo ba talaga ang kanyang ministry? May puso ka ba? Abe, kung may puso ka, makibahagi ka, magbigay. So, ang isang believer na, okay, pupunta sa church yan, nakikinig, mag-a-attend. Sabi ng pastor, mga kapatid, meron tayong panibagong gawain. Magtatayo tayo ng kapilya. Oh, ito ang mga kailangan natin. Wala, nakatingin lang. Sapagkat ang katwiran niya, marami akong utang eh. Sino pong walang utang sa inyo? Sino ang may utang? Sinong sinisingil na? Tira, no? Katwiran niya, marami akong utang eh. Hello? Etong mga to, mga kapatid, deep poverty. Pero ano sabi nila?
Gawain ng Diyos yan. At dahil may puso sila sa mga kapatiran, sabi nila, di pwedeng hindi tayo makiparte ron. Let's take part. So they encourage one another. Kapatid, mag-take part tayo. Tata, take part ta, ha? Nag-i-encourage sila sa isa't isa. Uy, Akira, mag-take part tayo, ha? Emi, take part tayo, ha? O, magkano pwede mong i-take part yan? Lahat po sila nagtipon, nilikom nila at binigay kay Apostol Pablo. Alam mo sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid naman, naghihirap kayo. Mas kailangan nyo to. Inyo na lang. Alam mo sabi nila, parang sabi nila, wala sa Bible to, ha? Apostol Pablo, aalis na kaming miyembro pag hindi mo tinanggap. Tatandaan mo, mahal namin ang ministry. Mahal namin ang gawain, mahal namin ang mga kapatiran. Hindi pwedeng hindi kami makapagbigay. Kaya sabi ni Paul, kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga kapatirang ito. Serious. Hello? Now, reviewin natin yung 7. Let's review the 5. Let us find out, does your life demonstrate these 7 characteristics of a serious believer? Yan ang unang tanong, ha? Does your life demonstrate? Pinapakita ba ng buhay natin itong mga katangian ng isang serious na believer? Number 2 tanong, alin dyan ang nagkukulang ka? Saan dyan? Which is lacking in your life? Masurutan niyo kakabsat? Okay. Let's read. Number 1, ano yung unang katangian ng isang serious? Abounding. May puso sa ministry. Hindi pwedeng wala siyang bahagi. Okay? Number 2, persist in prayer. Nag-a-attend ka ba ng prayer meeting? Tanungin mo yung katabi mo, nag-a-attend ka ba ng prayer meeting? Alam niyo po, ayoko nang ipaliwanag pa yan, pero naalala ko lang, wala ho tayong pwedeng maging dahilan na hindi maka-attend ng prayer meeting. Madalas noon, ang usual na reason natin, malayo ho kasi ang bahay namin, may sasakyan na tayong lahat. Ang layo kasi, sementado na lahat eh. Engineer, alam mo, mula nung nasemento ang Kabaruan, Pipias, Kurukor, lahat yan, hindi na malayo. Natba, malayo pa ba ang Natba? Hindi na malayo. Bakit? Sementado na eh. Malayo sa isip mo. Kung pagdating sa mga ibang bagay, hindi yun kalayuan sa'yo. Pero pagdating sa church, malayong pakiramdam mo. Serious ka talaga, ano? Hello? Serious ka, ano? Mga kapatid, serious tayo, ano? Kasi lapit-lapit lang, hindi tayo maka-attend ng prayer meeting. Serious. Grabe. O, tanungin mo ulit yung katabi mo, nag-a-attend ka ba ng prayer meeting? Tapos kayo, tignan nyo, ha? O, buti nga, meron na tayong live stream, eh. Kaya, natutuwa ako na itong mga malalayo sa atin, kahit kayo ay malayong lugar, pwede kayong maka-attend sa ating prayer meeting. Online. Yun lang, bubuksan mo na lang yung cellphone mo, hindi mo pa bubuksan. Alam mo kung bakit? Serious ka eh. Nakita mo yun? Pag serious ka, may puso ka sa church, sa ministry, prayer meeting ngayon ha. Nasa trabaho pa ako, pero mag-tune in na ako. Number 3, receptive and itong si Kuya Joel, kailan lang ito sa church natin? Bunga ito ng construction. Tingnan mo testimony niya dito sa ating kapitbahay. Bakit ho? Seryoso. Pag hindi seryoso to, wala kang makikitang pagbabago. Hindi niya makakayanan ang mga kantsaw. May mga kumakantsaw ba sa'yo, Mang Joel? Wala na. Wala na. Diba? Next. Lives a separated life. Number 5, receives. Number 6, persevering in trials. And number 7, cheerful. Amen. Alin dyan ang kulang ka?
Yan ang 7. Biblical yan. Alin dyan ang kulang sa'yo? Oh, di ba mga kapatid? Amen? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, thank you for our message this morning. I pray na patuloy po kayong kumilos, kumausap sa aming mga puso, that we will abound in the work of the Lord, that we will persist in prayer, na hindi po namin pababayaan ang aming pananalangin, pagkikibahagi sa mga gawain ng ministry, that Lord, we will be serious in receiving the Word of God. Tulungan niyo ang mga new believers, dinidisciple namin, na sana po maging seryoso sila sa kanilang pag-aaral at paglago sa pananampalataya. I pray that you will bless this message as we have received. May it bring revival and awakening in our hearts. Kung masakit man ang mga narinig naming correction, kas na napasagidan kami, Apo, ibilang mga blessing. Dahil kung wala pong magsasabit, magtutuwid sa amin, paano namin itutuwid, ikokorek ang aming maling pamumuhay? Salamat, O Diyos. I pray that you continue to bless in everyone. In Jesus' name we pray. All of God's people say,